Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ang mga katulad nila ay malaking banta sa kaligtasan ng nakakarami. Hindi natin alam kung ano pa ang susunod na gagawin ng mga tulisan na iyon. At tama nga kayo nang narinig kay Boyet. Ako ay nakubkab ng mga tulisan na iyon noon. Mahabang kwento ang nangyari. Ngunit nakaligtas ako sa kamay ng mga tulisan na iyon dahil kay Boyet. Siya ang taong nakatulong sa akin nang ako ay nasa panganib. Sabi ni Queen Zilong sa seryosong tono. Nang marinig ito nila General Very at Pinunong General Jade. Si Pinunong General Jade ay nagsalita at sinabi, "Paano ka natulungan ng binatilyo na ito, Empress?" Queen Zilong, "At paano nandun ang binatilyo na ito nung ikaw ay nakubkab ng mga tulisan na iyon? Baka kaya ang binatilyo na ito ay nandun nung gabi na ikaw ay nakubkab dahil isa siya sa mga kumubkab sa iyo, Empress Queen Zilong. Doon palang masasabi ko na ang binatilyo na ito ay kasamahan ng mga tulisan na iyon. Kaya kailangan, Empress Queen Zilong, na ikulong natin ang binatilyo na ito na nagngangalang Boyet. At parusahan ng kamatayan dahil sa kanilang ginawa na kalapastanganan sa iyo at sa ating nasasakupan at mga mamamayan. Bilang kabayaran. At ang tahanan na iyong binigay sa kanya upang matirahan nila ng kanyang pamilya ay dapat natin bawiin sa kanya. Hindi dapat manatili ang binatilyo na ito sa loob ng iyong imperyo. Nakakatiyak ako, Empress Queen Zilong, na isa ang binatilyo na ito na nagngangalang Boyet. Ay isa sa mga tulisan na iyon. Kung ayaw mo man na maparusahan ang binatilyo na ito, Empress Queen Zilong. Dahil ikaw ay niligtas ng binatilyo na ito. Paalisan mo na lang siya dito at hindi na siya maaaring makaapak sa mga lugar na sakop ng South Cloud Continent. Dahil, Empress Queen Zilong, hindi dapat natin pagkatiwalaan ang binatilyo na ito. Nakakatiyak talaga ako isa siya sa pangkat ng tulisan na gumawa ng kalapastanganan sa iyo. Sabi ni Pinunong General Jade kay Queen Zilong. Nang marinig ito ni Queen Zilong, si Queen Zilong ay muling nagsalita at sinabi, "Manahimik ka, Pinunong General Jade. Ang binatilyo na si Boyet ay alam ko na wala siyang alam sa ginawa ng mga tulisan na iyon sa aking nasasakupan. Dapat niyong malaman, matapos na mailigtas ako ni Boyet sa panganib, nangako ako sa kanya na siya ay gagawin ko isa sa mga kasundaluhan ko. At ang kanyang pamilya ay maisasama niya sa loob ng imperyo at sila ay may sariling tahanan sa loob ng aking imperyo. At ako ay may isang salita at kahit kailanman hindi ko binabawi ang aking mga pangako. At dapat niyo din malaman. Dahil kung hindi dahil kay Boyet baka may nangyari na sa akin nung gabi na iyon. Na natitiyak ko na dadalin ko habang ako ay nabubuhay. At alam ko din na walang kinalaman si Boyet sa mga ginawa ng mga tulisan na iyon. Dahil alam ko kung bakit kilala ni Boyet ang mga tulisan na iyon. Tama kayo, General Very at Pinunong General Jade. Si Boyet ay dating kabilang sa pangkat ng mga tulisan na iyon. Kaya si Boyet ay nandun nung gabi na ako ay madukot dahil isa si Boyet sa mga tagasunod ng kanilang pinuno na si Dado. Ngunit nung ako ay tinali ng mga tulisan na iyon upang hindi ako makagawa ng paggalaw laban sa kanila. Ang binatilyo na ito na si Boyet ay lumapit sa akin at napakiusapan ko na ako ay kanyang ligtas. At nakikita ko sa binatilyo na ito nung gabi na iyon, na ayaw niya ang kanilang ginagawa na pangungulambat sa iba't ibang mga tao. Dahil sa kilos pa lang ng binatilyo na ito na si Boyet ay makikita mo na kung masaya siya sa kanyang ginagawa. Kaya napagpasyahan ko na siya ay aking kausapin at humingi ako ng tulong mula sa kanya.
At hindi nga ako nagkamali sa binatilyo na ito. Dahil ako ay niligtas ni Boyet sa kamay ng mga tulisan na iyon. At mas pinili niyang malagay ang kanyang buhay sa kapahamakan para ako ay mailigtas. Hindi biro mag-traitor ka sa iyong mga kasamahan para sa isang mabuting gawain. Dahil buhay ni Boyet ang magiging kapalit nito at buhay ng kanyang pamilya ang nakasalalay sa kanyang ginawang pagligtas sa akin ng gabi na iyon. Na kahit alam niya na malalagay sa panganib ang buhay niya at ng kanyang pamilya. Mas pinili parent nito na gumawa ng tama at ako ay kanyang patakasan. Kaya ang binatilyo na inyong hinuhusgahan ay malaki ang naitulong sa akin ng gabi na iyon. Kaya kung ano man ang problema nyo kay Boyet sa akin muna kayo dadaan dalawa. At walang ibang magdedesisyon kung hindi ako. Lamang kung ano ang dapat gawin sa binatilyo na ito na si Boyet. Ako ang Empress ng South Cloud. Ako ang namumuno sa buong South Cloud Continent. Kaya ang utos at batas ko parent ang masusunod. Hindi ikaw pinunong General Jade lalo ka na General Very. Kaya ang binatilyo na ito na si Boyet ay mananatili sa loob ng imperyo ko at sa tahanan na ito ng ligtas. At hindi nyo maaari dakpin ang binatilyo na si Boyet. Dahil sa lahat ng nandito sa loob. Ang binatilyo lang na ito ang nakapagbigay ulit sa akin ng buhay. Kung wala si Boyet ng gabi na ako ay madukot ng mga tulisan na iyon. Sigurado sa mga oras na ito ako ay hindi na nabubuhay. O hanggang ngayon hawak-hawak parent ako ng mga tulisan na iyon. At tulad ng tanong mo General Very, kung bakit ako basta-basta nakabkab ng mga tulisan na iyon. Kahit ang aking spiritual ay nagtataglay ng sobrang lakas at ang mga tulisan na iyon ay mahihirapan sa akin. Nung gabi kasi na iyon, may nangyari sa akin at ang aking primordial spirit ay napinsala kaya nung gabi na nakubkab ako ng mga tulisan na iyon na dating pangkat ni Boyet. Hindi ako lubos na nakalaban sa kanila dahil ako ay nakakaramdam ng sobrang sakit sa aking primordial spirit at ang aking tinataglay na lakas ay hindi ko magamit-gamit. Dahil buhay ko ang magiging kapalit kapag pinilit ko pa ilabas ang aking lakas. Tuldok, kaya sa mga nagdaan na araw. Labis ko nilinang ang aking primordial spirit upang ito ay manumbalik sa magandang kondisyon at ang pinsala ay aking mapagaling. Sa ngayon mabuti naman na ang aking primordial spirit ngunit hindi pa ito totally mabuti. Ang sakit na aking nararamdaman sa mga nagdaan na araw ay nawala na. Ngunit kailangan ko parent maglinang para mas maging okay na ang aking primordial spirit. Kaya ang dahilan din kung bakit kayo lang ang inatasan ko na wasakin ang assassin sect at paslangin ang kanilang sect master na si Marvin at ang kapatid niyang babae. Dahil hindi pa ako maaari sumabak sa labanan sa mga oras na ito. Sapagkat mas kailangan ko papagalingin ang aking primordial spirit. Upang mailabas ko at magamit ko ang lahat ng aking lakas. Ngayon nauunawaan nyo ba General Very at Pinunong General Jade ang aking mga sinabi? Na ang binatilyo na kasama natin sa loob ng tahanan na ito na si Boyet ay walang kinalaman sa mga tulisan na iyon. Sabi ni Queen Zilong sa seryosong tono. Nang marinig ito ng lahat na sila General Very, General Tob, at Pinunong General Jade. Si General Tob na kanina patahimik at hindi umiimik ay biglang nagsalita at sinabi. Tama si Empress Queen Zilong General Very at Pinunong General Jade. Kung ating iisipin, ang binatilyo na ito na nagngangalang Boyet, ay nandito sa ating harapan ngayon. At siya na mismo ang nagsabi na kilala niya ang mga tulisan na gumawa ng mga kalapastanganan sa main city at kay Empress Queen Zilong at pumaslang sa may-ari ng store at mga taga-bantay. Kung may kinalaman nga si Boyet sa mga ginawa ng mga tulisan na iyon. Kung ating iisipin mabuti, siya ay mananahimat na lamang. At hindi niya sabihin sa atin ang mga pagkakilanlan ng mga iyon. Maaari naman niya tayong hayaan na lamang na matukoy natin ang pagkakilanlan ng mga iyon. Ngunit, nagkusa si Boyet na sabihin sa atin ang totoong pagkakilanlan ng mga tulisan na iyon. Dahil dun mapapadali ang ating paghahanap sa mga tulisan na iyon. Upang matugis sila at maparusahan. At Pinunong General Jade, paumanhin sa iyo, wala din ibang magdedesisyon kung anong dapat gawin sa binatilyo na si Boyet. Kung hindi si Empress Queen Zilong lamang. Ang pasya niya parent ang ating susundin. At sa aking pagkakaalam mula sa iyong sinabi General Very, ang binatilyo na ito ay may importante sasabihin kay Empress Queen Zilong. Baka iyon na nga ang sasabihin niya, na nakita niya ang mga tulisan na kumubkob kay Empress Queen Zilong nung gabi na iyon.
Para ito ay makubkab natin at mahuli at maibigay ang kaparusahan na nararapat sa mga tulisan na iyon. At tignan nyo, siya lang ang nagtungo dito. Tama siya, iniwan niya ang kanyang pamilya sa main city na sakop ng South Cloud. Na kahit alam niya mapanganib na iwan ang mga ito. Dahil nasa main city ang mga tulisan na dati niyang pangkat. Na ngayon baka ang mga tulisan na iyon ay pinaghahanap na sila para paslangin dahil sa ginawa ni Boyet na pagtraidor sa kanila. Mas pinili ni Boyet na tumungo agad sa Imperyo upang sabihin kay Empress Queen Zilong ang kanyang nakita. At si General Tob ay tumingin kay Boyet. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!